Good morning, class. Good morning, Good morning. sir. Let us first pray and ask for the guidance and wisdom of God. Please lead the prayer, Cora. Let us bow our heads and feel the presence of the Lord. Loving and gracious Heavenly Father, we acknowledge your holy presence today. We thank you for you are our infinite source of peace, love and wisdom. Lord, we entrust to you everything in our lives. Despite the various challenges that we are facing in our society today, we remain steadfast to cling to your way for us. As we start to do our job of the week, we always pray for your spiritual guidance and direction because we are nothing without you. We need you, Father God, not only in moments of great difficulty and danger but in every second of our lives. Lord, we pray for our school heads and administrators, especially our principal. Grant them with your heavenly wisdom, help them to lead and govern with integrity, and always give them the strength to do what is right for the benefit of everyone. Guide us in the work we do, that we may do it not for self alone, but the common good. Teach us always to perform our job faithfully and diligently so that we will always be a blessing and a source of inspiration to our co-employees, especially to the learners who needs our services. Give us always the strength to do, patience to bear, and let our courage never fails. All of these things, we ask and pray in Jesus' name. Amen. Before we proceed, I will first check your attendance using this platform. Check, 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 check. Good, many are present today. You really know the importance of attending classes regularly despite of the kind of learning modalities that we are using. Thank you and congratulations to those who attended this class. Before we proceed with our next lesson, let us first have a short review of our previous topic. What is our previous topic, David? Could you discuss it? Staffing is a basic function of management. Every manager is continuously engaged in performing the staffing function. He is actively associated with recruitment, selection, training, and appraisal of his subordinates. Thus, staffing is a pervasive function of management and is performed by the managers at all levels. Very well said, David. Now, any other else who want to have their recitation? Eva. The basis of staffing function is efficient management of personnel's human resources can be efficiently managed by a system or proper procedure, that is, recruitment, selection, placement, training and development, providing remuneration, etc. Staffing helps in placing right man at the right job. It seems that you have learned a lot from the previous topic, and I am very proud of you, even you are only using printed modules or digital modules. I'm very proud. Now, let us go to the objectives of the today's lesson. At this point, let me give you first our objectives for today's lesson. The first objective is define recruitment and selection. As a student of the organization and management, you will define the recruitment and selection. Second, identify the difference between recruitment and selection. In this topic, you can now identify what is recruitment and what is selection. You will know what is the difference. The third one is demonstrate a simulation activity on recruitment and selection process. You will make your own demonstration of the recruitment and selection process to know what is the difference and to be more active and to be more knowledgeable to the lesson. Presenting examples and instances of the new lesson.
There is a 3 applicant in Kitkulit Enterprise. And who do you think is the most qualified among them? Mark, kindly read the statement and identify who is the most qualified applicant for the position of bookkeeper, and explain your answer briefly. 3 individual who applied as bookkeeper of Keith Kulit Enterprise. Applicant 1 has good performance, achievements, and experiences in the previous work. Applicant 2 was recommended by one of the closest relatives of the owner of Keith Kulit Enterprise. And applicant 3 is a fresh graduate who excelled in his degree in accountancy. I believe that applicant 1 is qualified because he has a good performance, achievements, and experiences for the job. Good answer, Mark. Good reason. But in choosing the right person, you must conduct first a job analysis. You must know what is the job description and what is the job qualification for a position. In this topic, we will discuss the job analysis under the recruitment and selection process. We will know what is job description and job qualification. I hope you listen very well to our topic to better understand what is job analysis. Now, let us discuss the meaning of recruitment. The first meaning is the process of producing a pool of qualified applicants for a particular job. What do you mean by pool? A group of people available. Qualified, this means they have meet the requirements. Applicants for a particular job means specific o identify job. Diba? Proseso siya. Ang recruitment ay isang proseso para magbigay ng mga individual na pwedeng mag-avail ng job na yan. Kasi hindi naman pwede sa recruitment, magre-recruit ka ng tao na hindi naman qualified sa position. So, ano nag-recruit ka, dapat qualified siya. Paano natin malalaman kung qualified? Kung pumasa siya sa job description and job qualification. Yun magiging qualified. The second meaning ng recruitment ay the process of identifying possible nominees for the position, di ba? Process, ibig sabihin, dito may prosesong sinusunod para malaman nila sino yung mas qualified. Yun nga, ba? Tinitignan nila yung bawat applicant kung papasa sa job description at papasa sa job qualification. Siyempre, pag hindi sila makapasa sa job description and job qualification, hindi sila pwedeng ma-identify na nominee sa position. Sino-sino lang ba ang papasok bilang nominee sa position? Di ba? Sino-sino lang ba ang magiging nominee? Ang pwede lang maging nominee, ito yung mga tao, katulad ng sinabi ko paulit-ulit, ito yung mga taong pumasa sa job description and job qualification. Kasi sila lang yung qualified para sa particular job. Kasi kung hindi sila qualified sa position or hindi sila fit sa description, job description, baka hindi nila magawa ng tama ang trabaho o baka mahirapan sila sa trabahong ibinigay sa kanila. Kung mahirapan sila
syempre ang operation ng business baka lalong bumagal o hindi gaganda ang takbo ng isang organization. Kaya dapat, katulad ng binabanggit nga dito, di ba? Katulad ng binabanggit sa ating topic, dapat a group of people na meet ang requirements para maging nominee sa particular job. Yan ang meaning ng recruitment. Now, let's go to the next topic. Diba? Ang next topic natin ang recruitment goals. Pag sinabing recruitment goals, ito yung saan ba patungo yung recruitment? Saan siya papunta yung effort? Diba? Yun yung goals. Effort is directed. O yung recruitment effort directed. Kung saan papunta yung recruitment. Ang unang recruitment goal is attract qualified applicants. Paano mo sila ma-attract yung mga qualified applicants? Paano mo sila makukuhang mag-apply sa organization mo? Yun ang una mong recruitment goals. Paano mo? Magbibigay ka ba ng malaking sweldo? Mababang sweldo? O mas malaking benepisyo? Tandaan nyo ha, hindi lahat na nagbibigay ng malaking sweldo, pinapasukan ng kumpanya. Hindi din lahat ng may magandang benepisyo, maraming nag-a-apply. Kasi sa recruitment process, marami ang tinitingnan ng ibang applicant. Kasi may mga kumpanya, mababa ang sweldo, pero maraming nag-a-apply. May mga kumpanya, mataas ang sweldo, pero konti yung nag-a-apply. Ngayon, titingnan mo dito, ano yung mga rason? Bakit sila nag-a-apply doon? Bakit walang nag-a-apply sa'yo? Ngayon, pag nalaman mo yon, doon yung gagawin mo, yun ang paraan, gumawa ka ng paraan para ma-attract mo yung mga qualified applicant. Sumunod, encourage unqualified applicants to self-select themselves out. Diba? Pag unqualified sila, diba, normally, ang napapanood natin sa TV, diba, yung sinasagot, ay tatawagan lang po namin kayo. Pero in reality, may mga applicant, pag sinabi mong ganon, bumabalik-balik pa din sa kumpanya. Ginapollow up pa din yung application nila. Kaya doon minsan nagkaka-problema. Kaya diba, dapat isa sa mga goals mo, paano mo sila masasabing hindi sila qualified na hindi na babalik-balik o didisturbo doon. Kasi kung minsan, kung hindi mo sila paprangkahin, magiging problema o magiging kawawa sila kasi pabalik-balik sila sa inyo. Nagapalo. May mga ganun akong experience na minsan sinasabi mo, oh, sige, tatawagan ka lang, ite-text ka lang, pero minsan bumabalik. Kaya minsan, may mga time na kailangan mo prangkahin na hindi sila qualified. Diba? Para hindi na din sila kawawa at para makamove on na din sa another position. Tandaan natin ha, ang recruitment goals ay dalawa. Una, attract qualified and encourage na hindi na mag-apply yung mga hindi qualified. Yan po yung dalawang recruitment goals. Attract the qualified applicants and encourage unqualified applicants to self-select themselves out. Ngayon, doon tayo sa next topic. Recruitment is a two-way lane. Ngayon, paano natin nasabi na ang recruitment is a two-way lane? Una, recruitment. Yan ang recruitment, di ba? Nakita natin dalawa yung arrow. Meron dito at meron dito. Ngayon, pag-aralan natin, bakit siya two-way lane? Bakit siya tinawag na two-way lane? Una, ang recruitment, the organization is looking for qualified
applicants. Nandito na naman yung words na qualified. Ibig sabihin, meet niya yung standard. Ano yung standard? Yun yung nakadescribe sa job description and job qualification. Ngayon, ang organization, para makahanap siya ng qualified applicants, pwede siya magsulat sa peso, partnership sa peso. Nasubukan ko po yan. Yung nakipag-partnership kami sa peso, yung peso ang maghahanap ng qualified applicants na para sa iyo. Tapos magbibigayan sila ng endorsement, yung peso. Papuntahin sa kumpanya nyo, tapos magbibigay sila ng endorsement. Ito po, qualified po. Pabigay nila yan. Pangalawa, pwede ka din sa radyo o TV, commercial. At yung isa, pwede din yung mga poster, di ba? Maglagay ka dyan mga poster, lalo na nun, usong-uso yan. Yung rule maduit ako, usong-uso may mga poster, malilas yung tanggalin mo. Tawagan mo yung numero na ito. Yun yung mga paano maghanap yung isang organization ng qualified applicants. Pero ngayon, mas mabilis. Meron ng through text, through Facebook, or social media. Di ba? Facebook, Twitter, yun yung mga isa sa mga tinitignan. Kaya siya two-way. Yan yung isang lane pa lang. Tapos, sunod na lane ay ang applicants are looking for potential emplacement opportunities. Di ba? Yan yung tinitignan nila. Yan yung tinitignan isang applicant. Yung tinitignan sila, saan sila mas bagay? Diyan may kaibigan nga ako, sabi ko, apply tayo sa ganito. Ang sabi niya, hindi daw siya qualified sa ganun. Kilala niya kung saan siya yung mas qualified, kaya hindi niya ina-applyan. Di ba? Pag once na alam mo naman kasi hindi ka qualified sa isang position, sa isang trabaho, wag mo nang applyan. Una, alam mo naman hindi ka matatanggap. Merong mas qualified. Pangalawa, sayang lang ang time and effort mo na gugugulin. Pangatlo, sayang ang resources. Pang-apat, sayang yung pera mo. Di ba? Kasi nga gagastos ka para sa isang posisyon na ina-applyan mo na alam mo namang hindi ka qualified. Kaya yun isa sa mga problema. Di ba? Kaya siya two-way. Organization, kung naghahanap ng applicant, ang applicant naghahanap ng potential opportunity sa organization. Kaya alam na natin kaya ang recruitment ay two-way kasi organization looking for applicant looking for job opportunities. Kaya siya two-way lane ang recruitment. Pagkatapos ng recruitment is a two-way lane, tignan naman natin ang recruitment process. Dalawang proseso yan, ang recruitment. Kaya dalawang proseso kasi meron siyang two-way lane, di ba? Remember? Ang una, ang organization. Pangalawa, ang applicant o yung candidate. Tignan natin ang proseso. Sa organization, may dalawa. Vacant at new position. Anong pinagkaiba nila? Ang vacant, ito yung mga posisyong may umalis, may namatay, may natanggal, may nag-leave, or merong na-disqualify. Yung may umalis, syempre umalis siya. Hindi natin masasabi kung awol. Baka mamaya awol o biglang na wala, umalis. Yung mamatay, obvious naman, di ba? Nawala na siya ng buhay. Yung nag-resign, syempre, baka may napili na siya magandang trabaho or baka nag-retire na siya o nagsawa na siya sa trabaho. Yung inalis, baka may magaginawang kalokohan. Yun yung mga ganon. Tapos yung ano pa ba isa?
Diba? Yun yung mga rason bakit nawawala o bakit nagkakaroon ng vacant position. New position. Yung new position po, ito yung mga posisyon na bago or may bagong function or nakakita na mas kailangan ng ganitong tao kaya nagkakaroon ng new position sa organization. Pagkatapos magkaroon ng vacant or new position, nag-generate sila ng pool via internal or external. Pag sinabing pool, a group of people available. Yung mga available people pag sinabing pool. Pag sinabing internal, ito yung mga promotion or transfer ng position, same level. Kumbaga ba nasa organization na, kailangan niya ma-promote, pwede din the same level, lumipat siya ng same level position, or minsan, demotion. Yun yung mga internal. Pag sinabing external recruitment, ito yung mga recruitment na kukunin sa labas o bagong empleyado. Baka may magtatanong, ang internal position ba pwedeng apply ng external? Ang sagot dyan, depende sa company policy kung pwede siya o hindi. Kasi may mga posisyon sa internal na pwedeng applyan ng mga tao sa labas at pwedeng hindi. Depende sa policy ng company. Ngayon, once na nakuha mo na yung nag-gather mo na yung pool candidate o a group of people available, i-evaluate mo na sila via selection process na i-discuss natin mamaya pagkatapos to. Candidate, sino ba yung mga qualified? Based sa job description and job qualification. Sunod yung impress candidates. Diba? Dito, ipapakita mo ano yung sa organization, ano yung makukuha niya pag natanggap siya dito. Tapos, make an offer. Offer mo siya. Hindi ibig sabihin offer or ibig sabihin ibibigay mo yung lahat sa kanya na gusto niya o yung magagandang advantage o yung magaganda sa organization. Minsan, may mga offer, organization offer na negative. O, paalala ko lang, pag pumasok ka dito, ganito yung magiging trabaho mo, ganito kahirap yung ganyan-ganyan. May mga ganyang offer. Kasi tinitignan ng company o tinitignan ng HR kung tatagal siya sa position. Kasi kung panaging positive sa recruitment ang offer mo, baka mamaya umasa siya o false information yung na-receive niya. Dito naman tayo sa candidate. Sa candidate, ang una, receive education and choose occupation. Di ba? Ibig sabihin mag-aral. Education. Pag hindi sinabing education, formal and informal. Di ba? Pag sinabing informal, malay mo, ang kukunin niyan pala maliglinis ng CR, utility, o tagalinis. Siyempre, dapat kahit paano may alam siya sa paglilinis. Hindi naman pwedeng sabihin mo, college graduate, tagalinis ka lang, di ba? Choose occupation. Siyempre, kung ano yung educational level mo, ano yung natapos mo, ano yung trabaho na dapat sa course mo, yun ang piliin mong trabaho. Baka mamaya, ang natapos mo, sabihin natin, ang natapos mo is engineering. Tapos, gusto mo maging doktor, hindi naman siya pwede. Di ba? Applyan mo sa isang hospital, magdo-doktor po ako kasi engineer. Hindi siya pwede kasi hindi siya qualified sa education.
Tapos apply, ang sunod ay apply, employment experience. Kaya di ba yung iba, maraming kumpanya o organization naghahanap ng experience. Kaya yung ibang applicant o ibang candidate nag-a-apply sa ibang kumpanya kahit mababa ang sweldo or hindi kagandahan yung benepisyo para lang mag-earn ng experience. May isang news yan dati pero matagal na. Isa sa mga professional position o professional item, nagbabayad pa sila sa isang kumpanya para lang mag-gain sila ng experience. Pero pinatigil yon nung nalaman ng labor. Sunod yung search for job opening. Siyempre, once na may experience ka na or meron ka ng education, search ka ng job opening. Pwede sa online, uso na yan. Pwede sa Peso or other agency na may job opening. Siyempre, once na nakita mo yung job opening, applyan mo kung ano yung qualified para sa iyo. Di ba? Titignan mo, qualified ka ba? Kung qualified ka at open naman ang job, applyan mo. Tapos, impress company during the selection process. Di ba? Kaya nga karamihan ng empleyado or karamihan ng candidate, pag nag-a-apply sa position, napakabait. Nakita dumaan ang boss, may dumaan lang. Good morning po. Tapos pakita yung applicant, bago pa lang, nagwawalis. May nakita nagwawalis, ako na po. O, nag-a-apply. Minsan pag nag-regular na, hindi na natutupad o hindi na gagawa. Sumunod po yung evaluate jobs and company. Once na nag-apply ka, titignan mo yung kakayanin ko ba to? Oy, maganda ito, makakaipon ako. Or, maganda ito, malaki ang sweldo kahit ilang months lang. Diba? Sabihin ko lang sa inyo, pag pinili yung trabaho, isipin nyo, malaki ang sweldo pero hindi ka regular. Hindi kalakihan ang sweldo pero regular position. May ganun akong kaibigan. Sabi ko, mag-apply ka sa amin. Sabi ko sa kanya. Sabi, ay ayoko. Gusto ko kasi dito malaki ang sweldo. Sabi ko sa kanya, tumatanda ka, habang tumatanda, mas mahirap ang position sa niya. Ayoko din, kahit anong anak mo, ayokong lumipat. Ayaw niya daw lumipat. Siyempre, nagkaedad-edad na siya, parang napaisip siya. Every 6 months, nag-reapply siya, hanggang sa hindi na nag-qualified yung edad niya. Doon na siya nagsabi, nanghingi ng tulong sa akin. Yung panahon na yun, hindi ko na siya mabigyan ng tulong kasi hindi ko na under yung lugar kung saan siya nag-apply. Kaya yun ang mahirap minsan. Kaya isipin nyo din, evaluate nyo yung job, trabaho at yung company. Or baka mamaya, applyan nyo yung company, malaki ang sweldo, maraming benepisyo. Pero temporary lang naman yung company kasi project lang siya. Kumbaga ba hindi siya tatagal. Isa yun sa mga nagiging problema. Accept or reject job offer. Ito yung final. Kung accept mo or hindi. Yung nag-apply ako sa kumpanya kung saan ako nagtagal, nagdadalawang isip yan ako kasi nga, ang impress ng company ko na doon ako tumagal, ang pag-impress nila sa candidate, hindi yung positive way, in a negative way. Ito, ganito yung company, ganyan. Talagang parang iniisip mo hindi ka tatagal. Pero sabi ko nga, sabi ko lang, nag-apply ako doon to acquire employment experience lang. Hanggang sa tumagal na ako nung nasanay na ako sa trabaho. Pero kung pababalikin mo ako, ayoko na. Pabalikin mo ako sa unang posisyon sa lower level, parang ayoko na kasi medyo mahirap na. 'Di ba? Pero kung balik ka sa dating posisyon, maisip-isip mo pa. Kaya yan dyan. Accept o reject. Pag nag-accept o reject, isipin mabuti kung
gusto mo talaga ang trabaho o hindi. Yan po two-way po ang process natin, organization and candidate. Kaya two-way lane po yung recruitment process. Diba? Ngayon, doon na tayo sa next topic. Ngayon, dito naman tayo sa selection. Ano po ba ang selection? Yan yung mga tanong. Ano po ba yung selection na yan? Basta-basta lang ba mag-select? Yan yung, diba, malapit na tayo. Yan yung unang process. Yun yung unang discussion natin. Yung sino ba sa tatlong applicant ang kukunin. Ibig sabihin yun yung selection. Una, sa selection, ang meaning niya, it is a process of deciding to hire or not to hire an applicant for the vacant position in the organization. Diba? Ibig sabihin, hire. To hire. Ibig sabihin, kukunin. Diba? I-accept mo yung application niya. Not to hire, ibig sabihin, ito yung ni-reject mo yung application sa isang position. Pwedeng tinanggap siya or pwedeng hindi siya tinanggap sa position sa organization. Yan yung selection. Isa sa mga meaning ng selection. Ang sumunod na meaning niya, it is the process of choosing suitable applicant to fill the vacant position. Pag sinabing suitable applicant, qualified applicant. Ibig sabihin, sino ba yung qualified applicant? Diba? Among the three applicants, sino ba yung qualified doon? Yung may good performance? O yung may kakilala sa loob? O yung fresh graduate? Sino ba yung suitable applicant pa sa position sa organization? Yan yung mga paraan. Yan yung meaning ng selection. Una, decide to hire or not to hire, or choose sino ang qualified, suitable applicant sa position. Di ba? Mag-decide ka. Pag nag-decide ka, ang decision mo ay based sa sino ang suitable. Yung hindi suitable, syempre, hindi siya ma-hire. Yung suitable, ma-hire siya. Yan po yung selection. Ngayon, dumako naman tayo sa basic selection criteria. Ngayon, pag-usapan natin ang basic selection criteria. Ano ba yung basic? Pag sabi basic, fundamental o yung pinaka-simple. Di ba? Meron siyang apat. Ngayon, unahin natin yung una. Formal education. Ang formal education, di ba? Dito tinitignan, ano ba yung natapos mo? Diba? Ano, college graduate ka ba? Masteral graduate? Kung college graduate ka, qualified ba ang course mo sa position, sa vacant position? Yan tinitignan. Ngayon, hindi ibig sabihin qualified na kagad ang course mo o yung natapos mo, yun na yun. Minsan kasi, kasama sa formal education, tinitignan nila dyan yung exam. Diba? Meron yung entrance exam. Isa yan sa tinitignan doon. Ano yung natututunan mo? Paano kung natututunan mo sa pag-aaral? Diba yung kopya lang ng kopya? Sino kokopyaan mo ngayon doon? Pagkatapos ng formal education, doon tayo sa experience and past performance. Pag sinabing experience and past performance, ito yung yung mga nagawa mo dati sa previous position mo o sa previous work mo. Kamusta ba yung performance mo doon? Baka mamaya tatamad-tamad ka doon. Or baka mamaya may bad record ka doon. Or baka mamaya yung experience mo sa trabaho doon, hindi naman siya tumutugma sa magiging trabaho mo sa lilipatan mong company. Isa yung sa mga tinitingnan. Sunod yung physical characteristic. Hindi ibig sabihin physical characteristic, hindi ibig sabihin discrimination to Kasi minsan, may mga kumpanya na pinipili, gusto nila yung matatangkad. Or
gusto nila yung mga payat. Gusto nila yung matataba. Isa yun sa mga tinitig. Kasi sabi natin, syempre, gusto nila yung mga matatangkad, baka mamaya, pang kailangan sa mga matatangkad na trabaho para siyempre kung vitamins na papatangkad yan, kumuha ka ng trabahador na maliit, di ba? Pangit naman. Kung matataba, sabi natin, baka mamaya kailangan mo yung mga healthy, baka mamaya mga pang-vitamins o pagkain pala para mas ma-encourage. O, kailangan mo na mas payat kasi maraming lulusot-lusutan sa trabaho nyo. Kasi may isang kumpanya na ayaw niya ng matataba na empleyado. Kasi ang mga payat, pinapalusot-lusot siya sa mga machine. May mga machine kasi doon, tapos lumulusot yung mga empleyado. Kaya na doon yung physical characteristic. Ang physical na depende sa organization. Ano yung hinahanap nila. Minsan, may mga applicant, pag sinabing physical characteristic, yung iba hindi lang apply. Kasi naisip na, kailangan daw pa dito gwapo, kailangan pala dito maganda. Sabi, hindi ako qualify, hindi ako papasa sa physical characteristic. Alamin mo, anong physical characteristic ba yung hinahanap? Ayun pala, tinitingnan lang pala, marunong magaling manamit. Di ba? Yun yung isa sa mga Yung minsan marami nag-aatrasan pag yan ang nilalagay. Sunod yung personal characteristic. Tinitignan yung pagkatao mo. Baka mamaya, masipag ka nga, magaling ka nga, may attitude ka naman. Isa yung sa pangit tignan sa isang organism. May attitude mahirap yun. Kaya isa yung sa pangit tignan. Dapat inaalis yung personal characteristic. Titignan ano yung pagkatao mo. Kaya minsan nagba-background investigation pa sila, di ba? Or minsan, ito, personal, taka formal education, minsan magkasama yan. Nakukuha yan sa exam. Diba? Ito, nakukuha sa mga general knowledge na exam. General knowledge ito. General knowledge. Ito naman sa mga psychological. Psychological exam. Kaya nakikita yan doon minsan. Ito pala, ganito pala ugali. Kasi minsan, pinapadrawing ng puno, pinapadrawing ng bahay, pinapadrawing kung ano lang yung gustong maisipan, ayun pala tinitignan ng HR. Tinitignan, ano yung personal characteristic meron sila. Isa yan sa mga tinitignan po. Tinitignan ng isang HR. Ngayon, tandaan natin ang basic selection ng criteria, formal education, experience, and past performance. Kung wala ka pang experience, pwede din dito sa past performance pala, yung performance mo sa school. Ano ba ugali mo sa school? Ano ba yung grade mo? Tapos yung physical characteristic and personal characteristic. Pagkatapos natin sa basic selection criteria, dito naman tayo sa selection method or strategy o style na tinatawag. Ano yung mga style sa pag-select? Ano yung mga method sa pag-select ng applicant or ng candidate? Una, testing. Ang testing, ang pinaka-common na testing sa isang organization, ito yung pag-take ng exam. Pinaka-common yan. Kung sa papasok sa organization, exam ka muna. Doon tinitignan nila yung testing. Sa exam, maraming klase. May mga exam na tinitignan nila yung talino mo. Diba? Tinitignan nila. Or yung may mga exam na tinitignan nila yung honesty mo. Ibig sabihin, pag nasagutan mo siya ng tama lahat, minsan mas hindi ka nakakapasa. Kasi, sinasabi na, ibig sabihin, kumbaga matapos mo ang lahat, gagawin mo ang lahat kahit mali-mali, tatapusin mo siya. Yun yung mga rason nila. May ibang may isang kumpanya pa nga na ang daming math. Compute ka manual, walang calculator. Siyempre, yung iba tinatapos na sinasagutan lahat. Pinagtsatsagaan. Pero yung pala, yung hindi ka makasagot, yung abot mo na makakaya mo, yung pa yung nakakapasa. Yung common sa exam. May isang organization, yung nakasama ko sa isang school nung nag-aral kami, pinaaral kami ng company.
isa sa mga testing style nila, papapuntahan nila yung applicant, papupunta nila sa opisina ng maaga pa. Ngayon, pagpunta sa opisina ng maaga, walang exam yun na hindi written. Naka-formal, hindi nila yung papansinin. Sila umaga, nagtanghali, hanggang sa hapon. Minsan, yung matitira sa alas 5 ng hapon, yun yung makakapasa sa testing sa organization. Or minsan, may mga pinapasama din silang applicant, tapos kinakausap kung ano masasabi sa gano'n. Ayun pala, kasama sa testing. Diba? Isa yun sa mga testing style sa selection method. Isa yun sa mga ginagawang testing. Sunod yung gathering information. Yung gathering information, maraming klase. Or minsan, isang klase lang ginagamit nila or multiple yung ginagamit nila sa gathering information. Una, sa gathering information, ito yung basic gathering information based sa resume mo or curriculum vitae or sa biodata mo. Yun yung isa sa mga gathering information. Sumunod sa gathering information, ito yung magtatanong sa previous company mo. Yan yun, gathering, isa sa mga gathering information. Pangalawa yun, di ba? Pangatlo, magtatanong sa character reference mo kung kamusta ito. Or kung tama yung number na nilagay mo sa character reference. Pangatlo. Pang-apat, minsan nagba-background investigation sila based sa kapitbahay mo. Tinatanong, kamusta ba yung kapitbahay nyo na ganito? Ayan isa mga tinatanong. Yan yung apat na basic. Pero minsan, may iba pa. Tinatanong yung kaibigan mo, previous teacher mo, tinatanong yan. Yan yung mga gathering information. Tapos, ang pangatlo, interviewing. Ito yung, syempre, interviewin ka. Tandaan mo, ang interview, hindi yan siya based kung anong meron ka. Kundi minsan, based yan siya, yung interview, kung ano yung gusto nilang malaman sa'yo. Minsan, pinapasalita ka lang, tell me about yourself, sasabihin ng gano'n. Tinitignan nila kung ano yung knowledge mo o ano yung pwede mong ilabas. Minsan, nagdadaan sila sa kwentuhan, nagiging at ease ka, hanggang minsan nasasabi mo yung totoo. Yun yung interviewing. Yung tatlong selection method. Testing, gathering information, and interviewing. Yan po yung tatlo. Ngayon, dito tayo sa difference ng recruitment at selection. Una, ang recruitment nag-a-attract the maximum number of candidates, yung pinakamarami. Para mas marami, di ba? Kasi pool of qualified applicants, a group of people available. Siyempre, yun yung nag-a-attract lang sila pero hindi pa sila pumipili. Pagdating sa selection, nag-choose sila yung pinaka-best available. Pagkatapos mo kumuha ng madami na applicant, pipili ka ngayon. Sa recruitment, it creates an application pool as large as possible. As a group of people available. Ibig sabihin, mas marami, mas maganda. Sa selection, it is a rejection process where a few are selected. Sa madaming ito, konti lang yung napipili. Kumbaga sila yung tagasala sa madami. Techniques are not very intensive. Diba? Hindi siya ganun. Basta lahat may nag-apply, tanggapin. Tapos, sa selection, highly specialized techniques are required. Kung ano yung kailangan lang, yun lang yung pipiliin. Tapos, the outcome is an application pool. Diba? Outcome,
a group of people available. Sino may mga available na nag-apply? Yun sa recruitment. Sa outcome ng selection, candidate is offered the job. Ibig sabihin, napili na. Diba? Ito yung mga napili na. Sa recruitment, a group of people available. Sa selection, ito yung mga napili na opera na ng trabaho. Ang job analysis. Ano nga ba ang job analysis? Ang job analysis ay nahati sa dalawa. Una ay ang job description. Job description, dito nakalagay yung mga tasks and responsibility designated sa isang trabaho. Pag sinabing responsibility, task, ito yung mga dapat gawin. Di ba? Yung job description. Ngayon, isa sa ng job analysis, yung job specification. The capabilities of the job holder should possess. Ano ba yung qualification niya? Ano mga dapat matapos? Tandaan po natin, ang job analysis ay nahati sa dalawa. Tasks and responsibilities and the capabilities of the job holder. Para mas maintindihan natin ang job description at saka job specification, tingnan natin yung difference ng dalawa. Ang job description tells all about the tasks and responsibility expected to perform. Ano yung mga gagawin niya? Ano yung mga trabaho niya sa organization. Ang job specification, it tells the level of experience and skills that a candidate must have for the job, di ba? Experience. Pag sinabing experience, ano ba yung mga kasanayan niya sa trabaho? Ano ba yung kaalaman niya? Ano yung kakayanan niya sa trabaho? Pagdating naman sa job description, it forms what you must do when selected. Ano yung mga gagawin mo pag ikaw na yung napili, di ba? In job specification, it informs what must have for a job. Ano yung mga dapat? Meron ka, college graduate ka, masteral ba? Kailangan ba may ano ka pa? Mayroon ka pang training, di ba? Ang job description to collect job-related data to advertising for a particular job, di ba? Job-related data. Ano yung mga trabaho na gagawin mo? Ano yung mga ginagawa mo? Ano ba yung mga trabaho na qualified na kukunin sa'yo? Ang job specification, it helps candidates analyze whether are eligible to apply for a particular job vacancy or not. Diba? Qualified ka ba? Or hindi. Kung hindi ka ma-qualified sa pag-specify sa'yo o sa training mo, sa education at attainment mo, hindi ka pwede. Yan po ang pinagkaiba ng job description and job specification. Ang sunod po ay ang sample ng job description. Ito po yung sample. Ang trabaho niya, janitor or cleaner. Anong job summary? Is responsible for cleaning buildings, removing debris, and keeping areas neat and tidy. Vacuum, mops floor, shampoos, carpets, empties trash receptacles, and replace lining of trash can. Yan yung mga job summary, job description. Di ba? Ano yung mga gagawin mo? Responsibility, sweep and mop floors, clean buildings and empty trash, sweeping, cleaning the surface, clean and disinfect the laboratory equipment, sterilize patient's room, steam clean carpets. Yan yung mga job description. Ano yung mga trabaho mo? Ano yung mga gagawin mo? Ang job specification naman, marketing manager. The marketing manager is responsible for the overall management of the marketing department. Ito yung job description niya. Tapos, 10 years experience. Di ba? Nandoon, nabanggit kanina.
sa specification yung experience. Supervising a staff. Baka mamaya may 10 years experience ka pero hindi naman supervising ng staff. Tapos ito yung natapos. Bachelor degree in marketing or related field required. Master in business or marketing prepared. Di ba? Ibig sabihin, pating educational attainment na sa job specification. Diyan po makikita. Diba? Yan po yung ano natin, isa sa mga tinitingnan sa job specification. Naintindihan po? Wala nang tanong? Dahil wala nang tanong, dito tayo sa activity. Yung paborito ng karamihan. Una, think of a business organization, then create a job analysis that focuses on the recruitment and selection process. Yan yung unang gagawin ha. Create a job analysis focusing on recruitment and selection. Sunod, ano na nga job analysis? Job description and job specification. Specify the position to fill in its job description and job specification. Specify mo yung position. Bookkeeper ba, manager, cleaner, or iba pang posisyon. Duration of the complete activity is 5 minutes. Magtatanong, ilang minuto, sir? 5 minuto. Sir, kano katagal? 5 minutes. The presentation of the activity will be randomly choose. Sino magre-recite? Randomly choose. Pipiliin po. Ano pong rubrics? Content, 75. Presentation, 15. Timeliness, 10%. With a total of 100%. Diba? 5 plus 5, 10. Carry up 1, 7, 8, 9, 10. O 10 o 100. 100%. Individual po kasi online. Tandaan nyo ha, ang 5 minutes lang po yung activity. Pagkatapos po ng 5 minutes, tapos na. At ang magre-recite po ay randomly choose. Ibig sabihin, tapos man o hindi, after 5 minutes, siya po ang magre-recite sa harapan. After 5 minutes, preparation ng activity 1 na job analysis, ang magpre-present po sa atin ay si Natalia. Para po may idea tayo sa job analysis, siya po unang mag-present. Bigyan po natin siya ng virtual clap at pakinggan po natin para may makuha po tayong idea. Job description. Bookkeeper. Job summary. Being consistent, accurate, and minimizing errors are key characteristics that employers are seeking for this position. It is indispensable to have a knowledge of accounting and to understand how to use accounting software systems. Responsibilities. Maintain an accurate record of financial transactions. Update and maintain the general ledger. Reconciliation of entries into the accounting system. Recording of debits and credits. Maintain the trial balance, by a reconciliation of general ledgers. Account reconciliation to assert the accuracy of transactions. Use knowledge of local laws to comply with reporting requirements. Monitor any variances from the projected budget. Job specification. Bookkeeper. Job description. Being consistent, accurate, and minimizing errors are key characteristics that employers are seeking for this position. It is indispensable to have a knowledge of accounting and to understand how to use accounting software systems. Experience. With at least 2 years experience. With good performance in the previous work. Education. Accountancy graduate or at least 15 units of accounting. Master's degree is an advantage. Bigyan natin ng virtual clap si Natalia sa kanyang presentation ng Activity 1
o job analysis, yung job description and job specification. Ngayon, based doon sa present niyang job analysis at balikan natin yung unang question, yung tatlong applicant na nag-a-apply sa bookkeeper. Based doon sa job analysis, ngayon, sino sa tatlo ang sa tingin nyong pipiliin nyo bilang bookkeeper ng Kitkulit Enterprise? Rhea, kung ikaw ang papipiliin doon sa present na job analysis ni Natalia, sino sa tingin mo sa tatlo ang qualified sa bookkeeper position ng Kitkulit Enterprise? Among the three individuals who applied as bookkeeper of Keith Coolett Enterprise, based on Sabina's job analysis, job description and job specification, I believe that applicant 1 is qualified because he has a good performance, achievements, and experiences for the job. Yun, napakinggan nyo, di ba? Sabi nga ni Preya, meron ng good performance, achievement, and experience sa previous work. Kasi kung titignan natin, kung naalala natin yung job description and job specification o yung job analysis, kailangan may good performance at may experience sa work. Although si applicant 2 may kakilalang relatives ng owner ng Kitkulit Enterprise, wala naman siyang performance at wala din siyang experience. Although si applicant 3 may okay ang niya sa academic, pero wala pa siyang experience. Kaya sabi natin good performer siya sa school. Pero yung experience niya, wala pa din. Diba? Isa yun sa tinitignan. Kaya naging lamang si applicant 1. Kasi yun ang hinahanap sa job analysis o sa job specification o sa job description. Yun po ang hinahanap. Kaya mas qualified si applicant 1. Sa activity number 2, make a tableau on recruitment and selection process. Use the activity 1 as your guide in recruitment and selection process. Duration 5 minutes again. The presentation will be maximum of 2 minutes. Rubric scoring, creativity 60%, execution 15%, content 15%, timeliness is 10% with a total of 100%. After these 5 minutes, let us hear the presentation of activity 2 o tableau of recruitment and selection process ni Clint. Si Clint po ang magpre-present ng activity 2 or tableau of recruitment and selection. Bigyan po natin siya ng virtual clap. Good morning, Teacher Lumabon. Good morning, classmate. This time I will discuss activity 2 or the tableau of recruitment and selection. The first is there will be job vacancies in the organization. The second, the organization will make a job analysis. The third is the organization will be attracting candidates. The fourth, organization will screen applications and choose based on the job analysis. The fifth is interviewing qualified candidates. The sixth is among the qualified candidate there will be a selection and appointing of the candidate to the most qualified. On the seventh, there will be an orientation or induction and training to the job vacancy. And in the eighth is the evaluation of the employee if he or she is performing well. Let's give a virtual clap to Clint. Very good, Clint. Very good to the presentation of activity 2 or the tableau of the recruitment and selection process. Now, let's go to the generalization of that topic. For our generalization, let's answer these two questions.
What are the steps in selecting an ideal employee? And what kind of training needed in preparation for the course in college? Let's choose in our index card. Next is, please answer it briefly What are about. the steps in selecting an ideal employee? The steps in selecting an ideal employee is application screening and pre-selection interview assessment, references and background check, decision, job offer and contract. What kind of trainings needed in preparations for your course in college? The kind of trainings needed in preparation for my course in college are start planning for college now. Take the right high school classes to prepare for college, get involved in extracurricular activities, keep an extracurricular record, get to know your high school guidance counselor, build relationships with mentors, work on college readiness, life skills, college visits, schedule a college campus tour, college entrance exams, make a plan, create an organization system, apply for college admission, financial aid and scholarships. Very good. At least kahit papano may natutunan tayo sa ating topic. Ngayon, bago tayo mag-end sa lecture, syempre, meron tayong evaluation ng training. Kung wala ng tanong, may tanong pa ba? For our assessment, you are given 5 minutes to answer this question. The timer starts now.
Finish or not finish, send your assessment to our group chat. For our assignment to be presented next meeting, performance tasks to be presented next meeting, search for a job vacancy in your community or a nearby community. Conduct a job analysis on the vacant position. This will be your assignment and to be presented next meeting. Thank you very much po. Goodbye and God bless you always.